gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Ang oras ganap na alas 11:16 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Okay, alright. Isang magpagpalang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuya Alan Valenzuela Bordeos, at syempre naman po, ako ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Dito sa palatuntunang gabay at patnubay. Alright mga kababayan! Sumayin niyo po mapagpalang araw. Ngayong araw nga po ng Huwebes. July 4, 2024 ng taong kasulukuyan. Kamusta na po kayong lahat? Bagamat medyo tinanghali po na naman muli ang ating palatuntunan. Sabi nga po ay ang mahalaga, nagagampanan ng lahat ng ating mga minamahal na mga kakasado. Ang lahat ng aming mga obligasyon para may parating po namin sa inyo ang mahalaga naming mga mensahe at mga balita. Kaya't sabi nga po ay naway ang kapayapaan at kaliwanagan ng bawat sambayanan ay sumakanya bawat oras. At syempre naman po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Inaanyayaan ko pong kayo ay makinig at manood araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa ating himpilan ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold 9 Plus Probiotics na may mga benepisyong effective and preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol, build-up asthma, hypertension and kidney diseases. Help in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level. Boosts immune system, helps in healing wounds faster. Perks body immune response and stress. Gold 9 Plus Probiotics, all natural extract includes the following: Stevia Plan, Ampalaya, Serpentina, Malunggay, Acetaba, Insulin Plan, Banaba, 10 Mangustin. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel Tibayra
ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga nasa Studio 2 mula sa bulwagan ng Baletian ni Kuyang Alan Bordeus, kay Ate Cora Biernes, kay Ate Joy Pasco at kay Kuyang Jack Frost Bordeus. Good morning sa inyong lahat. At ganun din sa bulwagan ng Baletian ni Kuyang Wayne Espino Lawson, ang Bisayang Tisoys. Binabati rin po natin ng magandang morning, ang ating mga nakasama po rito ngayon at nakakapiling, ang ating production assistant si Ate Del Santos at Ate Rose Paderon. Likewise, good morning po sa ating nasa Studio 4 dyan sa Zambales sa Region 3 mula kay Kuyang Paul. Yan, kay Kuyang Paul Candelaria, at kay Kuyang Miguel Bourbon and Kuyang Stephen Sabati. Hello, good morning sa inyong lahat. At syempre, sa ating pong technical site, sa ating pong technical director, good morning din kay Kuyang J. Martin. At syempre, ganun din po kay Kuyang Jess de la Cruz. Magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kasado patroller na ngayon ay nakantabay at naghihintay, kanina pa, para maghatid ng mahalagang balita sa ating mga kababayan. At syempre, ganun din po sa ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado, ang Payagang Balansiya Totoo, National Newspaper. Magandang umaga sa inyong lahat at sumayin nyo ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Ang oras ganap na alas 11:22 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa paghatid ng Gold9 Plus Probiotics. At syempre, tanggapin po natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula po rin dyan sa lugar ng Calabarzon, dyan sa lalawigan ng Cavite. Kay Double L, ito ay may kinalaman sa unang araw ng enrollment naging matumal sa Calabarzon at maging sa National Capital Region. Ang buong detalye ay malalaman po natin sa ating Kasado Patrol 25, si Kuyang Lando Luto. Alright, Kuya Lando, stand-by. Report. Kasado Patrol Report. Alright mga kababayan, nasa linya ang ating Kasado Patrol 25, si Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, ano yung sinasabi mo, na unang araw pa ng enrollment, naging matumal sa Calabarzon at na maging sa National Capital Region. At syempre, ang buong detalye ay malalaman natin sa ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando, sige, iputok mo na yan. Good morning! Good morning, likewise sa ating mga taga-subaybay ng ating programang Gabay at Patnubay dito sa KBS RMM News, Radyo na TV pa. Bagamat ang unang araw nga ng enrollment ay tama ka, naging matumal nga ito dito sa bahagi ng Calabarzon 4A at maging dyan sa National Capital Region, NCR, Metro Manila. Pero bago yan, Kuya Nold, ay meron na nagpaabot ng mensahe ang National Press Club of the Philippines.
yung ating mga kasamaan sa NPC na mayroon na isasagawang officers, board members, at directors. Invite you their Thanksgiving party ngayon na darating na July 5. Bukas ito, Kuya Arnold. Okay, magandang balita yan sa lahat ng ating mga kasamahan sa National Press Club. Ito yung 2024-2026 Executive Officers, Board Members, and Directors. Ay magkakaroon nga ito ng Thanksgiving party ngayon na darating na Biyernes sa July 5. Sa ganap na alas 4 ito, Kuya Arnold, ay magkakaroon ng Holy Mass muna at bago ang 6 p.m. fellowship bukas yan. Di dyan sa Bulwagang Plaridel 5th floor National Press Club Building dyan sa Magallanes Drive, dyan sa Intramuros, dyan sa Maynila, Kuya Arnold. So lahat ng mga officers and members ng National Press Club of the Philippines ay kung maaari po ay iniimbitahan kayo, tayong lahat sa Thanksgiving party dyan sa Maynila, Kuya Arnold. Okay. Samantala, naging maayos naman ang mga naging enrollment, Kuya Arnold, sa unang araw para sa mga paaralan at nitong mga nakalipas na araw, ayon sa record ng mga paaralan, maging dito sa Calabarzon at naging matumal, Kuya Arnold, ang bilang ng mga estudyante na nagpapa-enroll, lalo na dito sa ilang bahagi ng Cavite at dyan sa National Capital Region, Metro Manila. At minimal lamang ang nagpapatala ng dumating ng mga estudyante dito mismo sa bayan ng Ternate at kakalapit na bayan sa ang mga paralan na malilit na bilang pa rin ang nakapag-enroll at inaasahan na sa sunod pa, Kuya Arnold, na linggo ang magiging pagdami ng pagpapatala ng enrollment period. Dahil sa karamihan pa umano raw, ang mga bata ay nasa bakasyunan pa. At habang ang iba naman ay abala sa pagbili ng kanilang mga school supplies. Magsisimula ito, Kuya Arnold, kasi ang pasukan sa 29 ngayong buwan ng Hulyo, taong kasalukuyan. Kaya payo, Kuya Arnold, ng ating mga guro, huwag nang hintayin yung mga last minute enrollment upang hindi umano magkaroon ng siksikan at malaking abala ng kanilang pagpapatala sa eskwelahan, ganon. Mula pa rin dito sa Calabarzon 4A, ako si Double Kuya Lando Luto, kasano Patrol Unit 5, nag-uulat sa Gabay Patnubay ng KBS Army News, Radyo na TV pa. Balik na ako sa iyo, maraming salamat. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol. Kasado Patrol 25 mula pa rin sa lalawigan ng Cavite, Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Ang oras ganap na alas 11:27 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Isunod po natin ang pag-uulat ni Kuyang Dan Torbeles dyan sa lugar pa rin ng Calabarzon, sa area naman po ng Rizal. Yan. Ang kanyang ulat ay may kinalaman po sa may kinalaman po sa dalawang provincial most wanted person arestado ng Antipolo PNP sa magkapahiwalay na lugar ng operasyon. Alright, ang detalye ay malalaman po natin kay Kuyang Dan Torbeles. Alright, Kuyang Dan, standby. Report. Kasado Patrol Report. Alright, nasa linya si Kuyang Dan upang iparating ang kanyang mahalagang balita. Ito nga po ay may kinalaman sa dalawang provincial most wanted person arestado ng Antipolo PNP sa magkahiwalay na lugar. Alright, Kuyang Dan, go ahead! Yes, maraming salamat Kuya Arnold at Kuya Alan sa magkahiwalay na operasyon ng Antipolo Police, dalawang pinaguraan na provincial most wanted person
ang arestado ng Antipolo Police sa nasabing magkawalay na operasyon. Ang nakarating naman at kinilala ni Rizal Police Provincial Director Police Colonel Felipe Maragon ang mga suspect na sina alias J, 44 anyos at alias B, 34 anyos. Kapwa residente ito sa Rizal. Si alias J naresto ng hapon sa Antipolo sa kasong karnaping. Kabisa naman ang warrant of arrest na mayroon naman ito rin kumindang piyansa na 300,000 po yung Arnold. Kaya hindi natin nakakuha ng 300,000. Napakalagay ito. Habang si alias Bay ay naaresto naman ng mga operatiba dakong alas 6 ng gabi, kabayan naman ng Cardona sa Rizal sa kasong paglabag sa Republic of 1965 sa legal na duga at 2002 na ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng kanilang police station dito sa Rizal, Antipolo at Cardona upang harapin ang kanilang sinasabing mga kaso. Ito si Kado Patrol, Dr. Belis Lugolat sa TV, sa News TV, may Jaryo pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 47 mula pa rin sa area ng lalawigan ng Rizal, Kuyang Dan Torbeles. Thank you, Kuyang Dan. Ang oras ganap na alas 11:31 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Dumako muna po tayo sa ating mga balita. Kamara nasa huling yugto na ng paghahanda para sa SUNAT 2024 ayon sa mga officials. Nagpahayag na ng kahandaan ng Kamara de Representantes sa mga host ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Hulyo 22. Ito ang sinabi ni House Secretary General Reynald Velasco matapos ang ikatlong SONA Interagency meeting na ginanap sa Heros Hall, Malacanang Palace nitong Martes. Handa kaming mag-adjust para mapaunlakan ang aming mga kasusyo mula sa Office of the President. Sa Senado, Velasco said in a news release noong Miyerkules, ayon sa Senate Secretary Renato Bantog, ang lion's share sa paghahanda ng event ay hinawakan ng Kamara. Ginawa ng opisyal mula sa UPI ang initial na walkthrough ng SUNA senaryo mula sa pagdating ng Pangulo hanggang sa paghatid niya ng SONA at ang mga kahinatnan nito noong Lunes. Ayon kay House Inter-Parliamentary and Public Affairs Department Deputy Secretary General Lawyer Grace Andres, natapos na ang Rome designation para sa lahat ng mga panauhin sa araw ng SONA sa pulong nito, Martes. Ayon kay DSG Floro Banay-Banay ng House Engineering and Physical Facilities Department, nagkaroon ng mga pagbabago ang mga room assignment para sa facilitation and easy movement of our guests, especially the President, his entourage, and his family members. Samantala, iniulat naman ng Philippine National Police na plano nilang mag-deploy ng 22,000 pulis sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at kalapit na karatig lugar para sa nasabing okasyon. Ang huling pagpupulong para sa paghahanda ng SONA ay nakatakda sa Hulyo 15, 2024. Ang susunod na sesyon ng 13th Congress ay magbubukas sa umaga ng Hulyo 22 sa hapon. Ihahatid ng Pangulo ang kanyang ikatlong SONA bago ang joint sesyon ng Kongreso sa Batasang Pambansa Golf Complex sa Quezon City.
Alas 11:34 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Pamalagiin po ninyo ang pagsubaybay at pakikinig sa ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa KBS RMM News TV. Hashtag Balitang Kasado. Hashtag KBS RMM News TV. I-like, i-follow at i-share sa inyong mga Facebook, sa lahat ng inyong mga kaibigan, at mag-comment kayo sa comment box para mabasa po natin ang mahalaga ninyong mga mensahe at pagbati sa inyong mga minamahal sa buhay na nasa iba't ibang dako. Alas 11:35 ng umaga, nadagdagang seismicity na obserbahan sa Bulkang Kanlaon. Round 1. Ready, go! Samantala, tumaas ang bilang ng mga lindol sa Kanlaon Volcano na umabot sa 73 ng hapon. Ika-3 ng hapon, Martes, hanggang ika-12 ng tanghali, Miyerkules, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Karamihan sa mga pagyanig na ito ay may lalim na 20 kilometro. Nakasaad din sa advisory ng Pelbox ang 5 lindol na ginawa ng rock tectonic earthquakes at 85 weeks low frequency earthquakes sa nagpapahiwatig ng paggalaw ng mga likido ng bulkan. May average na 10 lindol kada araw mula nang sumabog ang bulkan noong Hunyo 3. Ang pagtaas ng seismicity ay malamang na dahil sa magma na gumagalaw sa ilalim ng bulkan. Ang paggalaw na ito ay nagdudulot din ng mas maraming gas na ilalabas at ang lupa ay mamamaga, sabi ni Pelbox Director Teresito Baculcol sa isang panayam. Iniulat ng Pelbox itong Martes ang average na 5,083 tonelada ng sulfur dioxide emission sa Kanlaon Volcano, mas mababa sa average ng 5,397 tonelada ng SO2 na naitala noong Hunyo 28. Kanlaon ay disgasing na nagdagdagan ng konsentrasyon ng bulkang 5 Uto sa taong ito sa isang average na rate ng 1,273 tonelada bawat araw bago ang Hunyo 3 ng pagsabog. Gayunpaman, ang emission mula noon ay partikular ng nakataas sa isang kasalukuyang average ng 3,254 tonelada bawat araw. Ang pangkalatang mga parameter ng pagsubaybay ay nagpapahiwatig na ang mga proseso ng magmatic na ilalim ng bulkan ay maaaring magmamaniho ng kasalukuyang kaguluhan na magiging sanhi ng nadagdagan na aktibidad ng lindol ng bulkan. Patuloy na mataas na konsentrasyon ng gas ng bulkan na naglalabas at pamamaga ng edepisyo ang advisory read ayon sa kay Baculcol. Mananatili muna ang Alert Level 2 status ng Kanlaon. Sa Alert Level 2, ang kasalukuyang kaguluhan na hinihimok ng mababaw na proseso ng magmatic ay maaaring humantong sa mga paputok na pasabog o nauna sa mapanganib na pagsabog na magmatic na summit crater. Ito ay ating tatayain sa pang-araw-araw na batayan at obserban ito sa mga susunod na araw. Kung magpapatuloy ang pagtaas ng lindol at paglabas ng SO2, itaas natin ang alert level, Baculcol said. Binanggit niya bilang halimbawa ang pagsabog ng Bulkang Taal noong 2020, noong kailangang itaas ng Pelbox ang alert level status mula 1, 2, 3 at 4 sa loob ng isang araw. Samantala, narinig pinayuhan ang publiko na huwag pumasok sa 4 na kilometrahe permanent danger zone upang mabawasan ang mga panganib mula sa mga panganib ng bulkan. Mula ng pyroclastic density currents, ballistic projectiles at rockfall. Hinihimok ang aviation authorities na payuhan ang mga piloto
naiwasan ang paglipad malapit sa summit ng bulkan dahil ang abo ay ballistic fragments mula sa biglaang pagsabog ay maaaring maging mapanganib sa mga sasakyang panghimpapawid. Alas 11:39 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. At siyempre, sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Samantala mga kaibigan, persons of interest na tukoy sa kidnap slay ng dalawang Chinese BS, Essex. Round 1. Ready, go! Natukoy na ng mga otoridad ang persons of interest na may kaugnayan sa pagdukot at pagpatay sa dalawang Chinese business executives sa lalawigan ng Camarines Sur. Ayon sa isang ranking police official nitong Miyerkules sa isang phone interview, sinabi ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Pardo na nakipag-coordinate na ang Chinese Embassy sa anti-kidnapping group hinggil sa kaso. Ang pakikiusap ng AKG, pero hindi assure tayo ng direktor mismo ng AKG na meron silang mga tinutukan, lalong-lalo na yung mismong mga nakausap na sumundo sa ating mga biktima nung sila ay dumating dito sa ating bansa. Sabi ni Pahardo sa mga reporters sa initial na investigasyon, ang dalawang biktima, isang Chinese national at isang Chinese America, ay dumating sa bansa noong Hunyo 20 para makipagkita sa iba pang Chinese nationals para sa isang business venture. Gayunman, ang mga biktima ay nakuha ng hindi pa rin kilalang grupo sa kanilang pagdating ayon kay Pardo. Nagawa pa ng mga biktima na kontakin ang kanilang pamilya sa parehong araw bago sila nawala. Kinabukasan, ang asawa ng isa sa mga biktima ay nakatanggap ng mga demand for ransom na humihingi ng 5 milyong yuan na nagkaroon ng negosasyon hanggang sa ibinaba ang halaga sa 3 milyon yuan. Alinsunod dito, ipinadala ang pera ngunit wala nang narinig ang pamilya ng mga biktima mula sa mga suspect mula, sabi niya sa Tagalog. Noong Hunyo 23, isang abogado ng isa sa mga biktima ang nag-ulat ng bagay na ito na sa mga autoridad ng Chino na pagkatapos ay ipinaabot ang impormasyon sa PNP. Noong Hunyo 28 natagpuan ang labi ng dalawang biktima sa tabi ng bangin sa Sitio Rawis, Barangay Pititinan, Sagnay, Camarines Sur. Pagkatapos ay dinala ang labi ng mga biktima sa isang funeral parlor kung saan positibong kinilala ng kanilang mga pamilya na lumipad mula sa China na cremate sila sa parehong araw. Ngayon, ang direksyon ng aming investigasyon ay hahanapin ang mga taong dapat ay matugunan ng mga biktima pagdating nila dito sa bansa. Sa ngayon ay maaga pa para ma-speculate tayo, but lahat ng anggulo ay titingnan natin, sabi ni Pardo nang tinanong sa posibleng motibo sa krimen. Alas 11:43 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Hello, alright. Good morning kay Kuyang Edwin. Masbati, Karahahog ang ating Kasado Patrol 41, ha? Ang kanyang message ay good morning Kuyang Arnold at sa lahat ng inyong taga-subaybay ng programang Gabay at Patnubay ng KBS RMM News Live Dyaryo na TV pa. At syempre, ha, magandang umaga sa iyo dyan, sa iyong trabaho, at ganoon din kay Kuyang Jess de la Cruz. Thank you for watching. Syempre, likewise din kay Kuyang Roma Canino di Tablan. Thank you for watching ang ating Kasado Patrol, Kuyang Otep di Tablan, ha?
Maligayang araw mga kasado, News Gabay at Patnubay, Kasado Patrol 43. Si Kasado 43 ay naririyan po sa lugar ng lalawigan ng Rizal. Samantala, ang oras ganap na alas 11:44 ng umaga. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayran ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Otes. Samantala, walang nalalapit na pag-atake mula sa China, sabi ng NSC sa missile threat. Claim ni Aimee. Round 1. Ready, go! Sinabi ng National Security Council Miyerkules na nakikita nito ang walang banta ng anumang nalalapit na pag-atake mula sa China. Kahit na sa sinabi ni Senador Aimee Marcos na higit sa 20 lugar sa bansa ay potensyal na target ng Chinese hypersonic missiles. Aabot kami kay Senador Aimee para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang pahayag dahil wala kaming alam na anumang banta na seguridad na nabanggit niya, sabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya sa mga mamamayag sa isang text message. Ayon pa rin kay Malaya, muling pinagtibay ng Pilipinas at China ang kanilang pangako na pagdideklara ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa ginanap na 9th bilateral consultation meeting nitong Martes, nagkaroon din ng malaking progreso sa pagbuo ng mga hakbang upang pamahalaan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kabilang ang pagpapabuti ng komunikasyong pandagat, sabi niya. Ang Pilipinas at PRC o ang Communist Republic of China ay nagpapanatili ng mga relasyong pandagat at nakatuon sa pamahala ng anumang pagkakaiba na maaaring maging kaya. Wala kaming nakikitang banta ng anumang nalalapit na pag-atake mula sa PRC. Nauna rito, nagpahayag umano ng pagkabahala si Senador Marcos, kapatid ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa umano'y plano ng China na salakayin ang 25 lugar sa bansa kabilang ang Batanes at Ilocos gamit ang hypersonic missiles. Ang hakbang na ito ay bilang tugon umano sa Enhanced Defense Corporation Agreement na o EDCA ng Pilipinas sa Amerika na nagbibigay ng access sa mga pwersang Amerikano sa mga kampong militar ng Pilipinas upang mapahusay ang kooperasyon. Noong Pebrero ng nakarang taon, ipinagkaloob ni Pangulong Marcos ang matagal ng kaalyado ng bansa at 4 pang kampo ng militar na Pilipinas bukod sa 5 umiiral na lokasyon sa ilalim ng EDCA, ang Naval Base Camilo O. Cias sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Ang unang 5 lokasyon ng EDCA ay ang Basa Air Base sa Pampanga Port Magsaysay sa Nueva Ecija, Lambia Air Base sa Cagayan de Oro, Antonio Bautista Air Base sa Palawan at Mactan Benito Ibuin Air Base sa Cebu. "11:48 in the morning. Time check na ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay mabuting sangkap sa pangkalusugan. Sabi nga'y maging malakas ang resistensya ng inyong pangatawan at hindi agad basta-basta tatamaan ng anumang uri ng mabibigat na karamdaman. Sabi nga'y nakapagpapabawas at nakapagtatanggal ng mga kolesterol at hypertension sa katawan. Alright? Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Vietnamese traveler nabed dahil sa hindi mapipigil na pag-uugali sa NAIA. Round 1.
Inaresto ng mga immigration officer ang isang Vietnamese dahil sa isang mapagpipigil na pag-uugali sa Ninoy Aquina International sa Pasay City. Sa International Airport sa isang payag nitong Miyerkules, sinabi ng Bureau of Immigration na ang 19 na anyos na si Banti Ban ay unang sumailalim sa immigration clearance procedures upang sumakay sa Cebu Pacific Air Flight patungong Hanoi sa Terminal 3 ng Paliparan noong Lunes. Sa inspeksyon, agresibong kinuha ni Ban ang kanyang pasaporte mula sa immigration officer at nagsagawa ng eksena sa pamagitan ng pagsisigaw at paghahagis sa sahig. Siya rin umano ang nagsimula ng kanyang pagputok ng butsi sa social media at naging sanhi ng kaguluhan sa immigration departure area. Humingi ng tulong ang mga opisyal sa Border Control and Intelligence Unit ng Bureau of Immigration, Airport Police at Philippine National Police Aviation Security Group matapos ang insidente. Matapos na patahimik ng mga babaeng opisyal, dinala si Ban sa head office ng BI sa Intramuros para sa inquest proceedings at kalaunan ay inilipat sa pasilidad ng ahensya sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig habang hinihintay ang deportasyon. Noong nakarang buwan, isa pang Vietnamese woman ang nagdulot ng kaguluhan sa NAIA Terminal sa pamagitan ng pagtakbo ng hubad patungo sa huling security checkpoint. Tinulungan siyang makauwi sa kanilang bansa, samantalang inaresto ng mga opisyal ng Bureau of Immigration ng isang Chinese na wanted sa economic crime sa kanyang bayan. Ayon pa rin kay Commissioner Norman Tanchenko, naaresto si Chen Xiao Bang, 29 na operasyon ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration sa kahabaan ng Vito Cruz Extension, Barangay de la Paz, Makati City nitong Martes. Kasama siya sa wanted list ng BI nang ipa-deport at i-blacklist siya sa bureau noong nakaraang taon dahil sa pagiging undesirable alien. Kaya ang mga miyembro ng arresting team ay armado ng deportation warrant na pinirmahan ko alinsunod sa summary deportation order na nilabas laban sa kanya ng Board of Commissioner. Sabi ni Tanchenko sa hiwalay na pahayag, si Chen ay nakadetain sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Habang hinihintay ang deportation, siya ay pinaghahanap ng Pudong Branch ng Public Security Bureau sa Shanghai, China dahil sa kanyang pagkakasangkot sa isang investment scam na umano'y nanluko sa mga Chinese investors ng mahigit 3 milyong Chinese yuan ay US dollar 412,000 mula noong 2018 sa isang pagbisa ng kanyang travel record. Nakita nang dumating si Chen sa Pilipinas noong August 25, 2029. Mula noon ay hindi na umalis. Alas 11:53 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, lalaki na sakote sa 1.2 milyong pisong cash ecstasy sa Pasay by bus. Round 1. Ready, go! Nakumpiska ng mga operatiba ng Philippine National Police Drug Enforcement Group ang mahigit 1.2 milyong pisong halaga ng cash on high grade marijuana at ecstasy sa Baybas sa Pasay City nitong Miyerkules. Sa ulat, sinabi ni PDEG Chief Brigadier General Eliazar Mata na naaresto si Mark Cedric Nicolas, 26 na taon sa operasyon sa kahabaan ng Service Road Ruas Boulevard dakong alas 5:50 ng umaga. Nakumpiska kay Nicolas ang mga 700 gramo ng
kas na tinatayang nagkakalaga ng kalyen na 1.5 milyong piso at 100 ecstasy tablets na tinatayang may presyo ng druga na 170,000 pesos. Gayon din ang iba pang mga piraso ng ebidensya na hindi droga. Gusto kong i-underscore sa lahat na seryoso ang PNP DEG o DIG sa mandato natin na magsagawa ng mas komprehensibo at maayos na laban sa illegal na droga, sabi ni Mata. Dinala ang suspect sa tanggapan ng Special Operations Unit, National Capital Region ng PDEG habang ang mga piraso ng drug evidence ay itinurn over sa PNP Forensic Group sa Kamkrami, Quezon City para sa laboratory examination. Samantala, nakumpiska naman ng 3.3 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang mga pulis sa Southern Metro Manila sa isang linggong operasyon. Sa pagbanggit sa pinakahuling datos, sinabi ni Southern Police District Chief Brigadier General Leon Victor Rositin na nakumpiska ang halaga ng illegal na droga sa 50 operasyon mula sa Hunyo 26 hanggang Hulyo 2. Ang mga operasyong ito ay nagresulta rin sa pagkakaristo sa 79 na suspek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2020. Sakop ng SPD ang mga lungsod ng Makati, Pasay, Taguig, Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa. Gayon din ang munisipalidad ng Pateros. 4 na minuto bago mag-12 ng tanghaling tapat. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV. Radyo na dyaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, anuntunan sa pagbibinta ng semi-automatic rifle sa mga sibilyan, out na sa lalong madaling panahon ayon sa PNP. Round 1. Ready, go! Malapit nang ilabas ang guidelines sa pagbibinta ng semi-automatic rifle sa mga sibilyan ayon sa Philippine National Police. Miyerkules sa panayam sa Kamkrami, Quezon City, sinabi ni PNP Civil Security Group spokesperson Lieutenant Colonel Yudisan Golchano na nasa final stage na sila ng pagbuo ng memorandum circular para sa nasabing panukala. Hopefully, makakarating na ito kay Chief PNP General Romel Marbel within this week or the following week. Kasi minamadali na rin ni Chief PNP actually ito, special detective niya rin ito sa FAO o ang Firearms and Explosives Office na tapusin na itong guidelines about sa pagbibenta ng semi-automatic rifle saad ni Golchano. Sinabi niya na ang mga firearms dealers ay maaari lamang tumanggap ng mga order at pagbabayad ngunit hindi pa maaaring ilabas ang mga baril na ito sa mga mamimili. Ang guidelines ay alinsunod sa naunang hakbang ng PNP na payagan ang mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifles kabilang ang 5.56 mm at 7.62 mm ang haba ng baril. Ito ay matapos amyendahan ng PNP ang Implementing Rules and Regulations IRR ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, isang hakbang na sinalubong ng pagtutol ng ilang sektor at mambabatas na nagbabala sa posibleng pagtaas ng kaso ng gun violence. Nananatili pa rin ang pagbabawal sa paggamit ng fully automatic rifles sa mga sibilyan, samantala sinabi ni Golchano na tinitingnan nila ang pagpalawig ng validity ng license sa paggamit ng security.
professional na ibinigay sa mga pribadong security agencies, aniya, patuloy pa rin isinasailalim ng security check and website ang Supervisory Office for Security and Investigations Agencies or SUSIA, ang tanggapang namamahala sa paglilisensya ng mga pribadong ahensya ng seguridad. Walang katapusang sinuspinde ng PNP ang lahat ng online services nito kasunod ng umano'y data breach. Ganap na ika-12 ng tanghaling tapat. Ito ay hatid ng Balitang Kasado ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Otes. Alas 12 ng tanghaling tapat. Magandang tanghali kay Kuyang Reynaldo Sola. Thank you for watching at sa lahat ng mga Sola family dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Magandang panananghalian sa lahat ng ating mga kababayan dyan at sa iba't ibang dako ng ating kapuluan dito sa ating bansang Pilipinas. Mapagpalang tanghali sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Samantala, tama lang na magtrabaho ang bansa sa China BS sa transitional crimes ayon kay Hontiveros. Sinabi ni Senador Risa Hontiveros itong Miyerkules na tama lamang na magtulungan ng Pilipinas at China sa pagsugpo sa mga transnational crimes kasunod ng pagpulong ni na Chinese Ambassador Wang Xilian at Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong linggo. Si Bersamin ang namuno sa Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC na nanguna sa pagsulong ng pamahalaan laban sa mga illegal Philippine offshore gaming operators or PUGOS. Ang mga transnational syndicates na naugnay sa PUGOS at Chinese nationals, kaya tama lang na makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng China sa pagsugpo sa pinagbabawal na gawain ng mga kriminal na ito. Sabi ni Hontiveros, kailangang tiyakin ng dalawang panig na hindi na babalik sa Pilipinas ang mga kriminal na deport pabalik sa China, na pinapansin ang increasing alarming evidence globally na sila rin ang minsan ay nagtatrabaho para sa Chinese state, dagdag niya. Iwala ako na maingat ang isang hindi natin dapat hayaang maging destinasyon ang ating bansa sa mga espiya o sa mga krimen, sabi niya. Ayon sa Embahada ng China sa Maynila nitong Martes, nagdaos ng constructive meeting ang dalawang opisyal noong Hulyo 1 at nagpalitan ng kuro-kuro hinggil sa mga cases at mutual concerns kamakailan. Isang maliwanag na pagtukoy sa mataas na dami ng krimen at insidentes na may kinalaman sa pugo na kinasangkutan ng mga Chinese national sa Pilipinas. Sinabi ng embahada na nagkasundo ang magkabilang panig na palakasin ang kooperasyon ng China at Pilipinas sa pagpapatupad ng batas. Magkasamang labanan ang transnational crime at mas mainam na
pangalagaan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Alas 12:04 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo Najaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, AFP makikipag-coordinate kay Senador Amy Marcos dahil sa hypersonic missile street. Round 1. Ready, go! Sinabi ng Forces of the Philippines itong Miyerkules na handa ito makipag-ugnayan sa kay Senador Amy Marcos sa kanyang pahayag na 25 lugar sa bansa ang posibleng target ng Chinese hypersonic missiles. Tungkol sa pahayag ni Senador Amy Marcos tungkol sa 25 lugar na posibleng target ng hypersonic missiles ng China dahil sa EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sites at sa West Philippine Sea. Senaryo seryoso ang AFP sa naturang mga alalahanin. Handa kaming makipag-coordinate kay Senador Marcos para makakuha ng detalye at gumawa ng mga angkop na aksyon para matiyak ang seguridad ng ating bansa, pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na sa minsay sa mga reporter sa ulat ng GMA News nitong Martes. Binanggit ang mambabatas na pagpapahayag ng pagkabahala na umano'y plano ng China. Ang hakbang na ito ay bilang tugon umano sa pag-aproba ng Pilipinas sa Enhanced Defense Cooperation Agreement na nagpapahintulot sa Amerika na magtayo ng mga lugar sa bansa para magamit ang mga unit militar ng mga Pilipino at Amerikano at patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa pagbabasa natin, may mga missiles na sa Batanes, pati sa Subic. So, yung dalawang yon ang unahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Kakatakot nga eh. Ano ba yan? 25, hindi biro yun. Pahayag ng presidential sister sa isang video. Samantala, tumanggi naman ang Department of National Defense na magbigay ng komento sa pahayag ni Senadora Marcos. Walang basihan ang Defense Department para magbigay ng komento o reaksyon sa video ni Senador Marcos dahil hindi pa natin nakikita at nababasa ang mga plano na kanyang tinutukoy, pahayag ni DND spokesperson Arsenio Andulong. Ang mga hypersonic missiles ay may armas na may kakayahang lumipad patungo sa kanilang target na may bilis na 5 hanggang 25 beses ang bilis ng tunog. Ang mga armas na ito ay mahirap subaybayan at mahigit sa mga ordinaryong sistema ng pagtatanggol sa hangin. Alas 12:07 ng tanghaling tapat. Maligayang pananangalian sa lahat ng mga kababayan natin. Siyempre, ngayon po ay araw ng Huwebes. Sabi nga sama-sama po nating itaguyod ang mahalagang mga balita at mga impormasyon dito sa ating bansa. Samantala, 5 OFWs mula Haiti bumalik sa Pilipinas sa gitna ng lumalalang gang violation. Round 1. Violence. Ready, go! Ligtas na nakauwi sa bansang 5 overseas Filipino workers mula sa Maras na Haiti Martes ng gabi ayon sa Department of Migrant Workers. Ito ang unang batch ng OFW repatriates mula sa Haiti sa gitna ng lumalalang sitwasyon na nagdulot ng libu-libong casualties sa displaced people.
Ayon kay DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara, ang 5 ay bahagi ng 63 OFWs na voluntaryong humiling ng repatriation upang maiwasan ang karahasan. Sa kanilang pagdating, sinabi ni Alcantara na ang 5 OFW na karamihan ay mga professional ay agad na binigyan ng tulong pinansyal ng DMW, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Social Welfare and Development. Nasa kamay din ang mga tauhan ng Department of Health na nagbigay ng agarang on-site health assessment. Dagdag pa niya, ayon kay Alcantara, nag-aalok din ang DOS ng mental health check-ups para sa mga repatriates batay sa datos ng Department of Foreign Affairs. May 169 na OFW sa bansang Caribbean kung saan 63 naman ang nag-sign up para sa voluntary repatriation. Noong nakaraang buwan, sinabi ng United Nations Population Fund na ang karahasan ay pagsuway sa batas ay umabot na sa katakot-takot na antas sa Haiti. Sinabi nito na ang krisis sa gutom ng Haiti ay mabilis na lumala na may halos 5 milyong tao, halos kalahati ng populasyon ng bansa na nahaharap sa matinding kawalan ng seguridad sa pagkain. Sa paligid ng 185,000 mga tao ay displaced sa metropolitan area ng Port-au-Prince. 2/3 ng mga ito nakatira sa mga kusang site, may limitadong akses sa mga pangunahing serbisyo, sabi ng ONGPA. Noong Marso ay naprubahan ni DFA Secretary Enrique Manalo ang rekomendasyon na idiniklara ang Alert Level 3 o ang voluntary repatriation para sa mga Pilipino sa Haiti noong Hunyo 10. Inihayag ng DMW ang suspensyon ng pagproseso at pagdeploy ng parehong mga bagong HAR at mga nagbabalik na OFW sa Haiti. Samantala, sinabi naman ni Alcantara na maaari makipag-ugnayan ang mga pamilya at kamag-anak ng mga OFW sa Haiti sa UWA Hotline, One Repatriation Center sa pamagitan ng pagtawag sa 1348 at bukas ng 20 oras para sa updates sa kanilang mga mahal sa buhay sa kasalukuyang nasa bansang Caribbean. Alas 12:12 ng tanghali, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at ito National Newspaper. Samantala, ibagsak ang armadong pakikibaka ang muling panawagan ng AFP sa ulahang rebelde matapos ang labanan sa Nueva Ecija. Round 1. Ready, go! Nananawagan ng Armed Forces of the Philippines nitong Miyerkules na lahat ng natitirang miyembro ng New People's Army o NPA na sumuko ng mapayapa at bumalik sa kawan ng lipunan. Ito ay bunsod ng pag-aaway noong nakaraang linggo na nagresulta sa pagkamatay ng 10 rebelteng komunista sa Pantabangan, Nueva Ecija. Hinihikayat namin kayong iwan ang armas at tahakin ang daan ng kapayapaan at kaunlaran. Ang gobyerno ay may mga programa para sa inyong muling pag-integrate sa lipunan na magbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa inyo at sa inyong mga pamilya, ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa isang mensahe sa mga reporters. Ang tinutukoy ni Padilla ay ang mga programang tulad ng Local Pace Engagement at Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ang LPA ay isang kolektibong pagsisikap ng sektor ng seguridad, mga unit ng lokal na pamahalaan at mga komunidad
sa mga lugar na apektado ng labanan upang hikayatin ang mga labi ng NPA na sumuko mabawi ang dignidad ng tao na ninakaw sa kanila ng Partidong Komunista ang Pilipinas at mamuhay ng payapa kasama ang kanilang pamilya. Nag-aalok ang ICLEP ng isang multi-faceted transformation program para sa pagbuo ng kapasidad at sustainable livelihood, hindi lamang cash incentives. Sa pagkakaisa, mapapalakas natin ang ating depensa at mapapangalagaan ang ating soberanya. Matutulungan tayo para sa isang mapayapa at ligtas na Pilipinas, dagdag niya. Ang 10 rebelde, 7 lalaki at 3 babae na napatay sa sagupan noong Hunyo 26 sa mga pwersa ng 84 Infantry Battalion ng Philippine Army ay mga miyembro ng Kumiting Rehiyon, Gitnang Luzon ng NPA. Hindi bababa sa 14 na high-powered firearms ang na-recover sa encounter site sa barangay Malbang ng bayan ng Pantabangan. Alas 12:15 ng tanghaling tapat. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na Daryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At sa pagtataguyod naman ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay mayroong mga sangkap na stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, mangustin. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. PH at US nangako na gagamitin ang ugnayan para sa regional phase development sa ayon sa DFA. Round 1. Ready, go! Nakatuon ang Pilipinas at Amerika sa pagpapalakas ng ugnayan para sa kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA at US Independence Day reception sa Taguig City noong Hulyo 2, sinabi ni DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro, binanggit ang makabuluhang progreso na nakamit ng Pilipinas at ng kooperasyon ang US sa nakalipas na 2 taon. Ang pagtaas ng dalas at saklaw ng ating pakikipag-ugnayan ay hudyat ng ating walang patid na pangako na gamitin ang ating pakikipagsosyo para sa kapayapaan at kaunlaran hindi lamang sa loob ng kani-kanilang bansa kundi maging sa mas malawak na riyon, sabi niya. Ginawa ni Lazaro ang pahayag ng masaksihan ng dalawang bansa ang panibagong sigla sa kanilang pagtatanggol at ugnayan pang-ekonomiya sa ilalim ng Administrasyong Marcos at Biden sa kanyang talumpati. Inulit ni US Ambassador of the Philippines Marikay Carlson na may ironclad commitment ang Washington DC sa pagkipag-alyansa nito sa Maynila. Kasama ang aming mga kasyosyo na nanatili kaming walang patid na aming pangako sa kalayaan at nabigasyon at overflight sa kahalagahan ng paggalang sa mga karapatang soberanya ng mga estado sa loob ng kanilang eksklusibong mga zon ng ekonomiya na naaayon sa international na batas. Sabi niya, umuusbong ang komersyal at pang-ekonomiyang ugnayan ng US at Pilipinas. Dagdag niya, nitong nakarang taon lamang bumisita sa Pilipinas ang Trade and Investment Mission ni US President Joe Biden at nagresulta sa mahigit $1 billion na investment at partnerships. Bukod dito, pinalawak na Maynila ang pakikipagtulungan nasa US upang isama ang mga estado may katulad na pag-iisip tulad ng Japan. Noong Abril, idinaos ng 3 estado ang makasaysayang
Trilateral Leaders Summit at inilunsad ang Luzon Economic Corridor, ang pinakabagong inisyatibong pang-ekonomiya sa ilalim ng G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment na sumasaklaw sa mga pantalan ng Subic, Manila at Batangas. Sa mga susunod na buwan, nakatakdaring ipatawag ng US at Pilipinas ang 2+2 Defense and Foreign Affairs Ministerial Meeting. Alas 12:20 ng tanghali, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV, Radyo na Dyaryo Pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, lahat ng MB Transworld Navigator Seafarers ngayon na bumalik na sa bansa. Round 1. Ready, go! Malugod na tinanggap ng Department of Migrant Workers ang 22 pang crew ng MB Transworld Navigator na dumating sa dalawang batch ni Ninoy sa Ninoy Aquino International Airport Martes ng gabi. Nakabalik at ligtas na ngayon ang lahat ng 27 Filipino seafarers ng Liberia na may flag at Greek at operated cargo carrier na sinalakay ng mga rebelding Houthi ng Yemen noong nakaraang linggo. 5 seafarers ang dumating sa bansa noong linggo ayon kay DMW Assistant Secretary Jerome Pamplona. Ang mga repatriated seafarers ay nakatanggap ng agarang tulong mula sa gobyerno. May matatanggap silang mga benepisyo, nakatanggap sila ng mga benepisyo mula sa ilang ahensya ng gobyerno, DMW, OWA o ang Overseas Workers Welfare Administration, DSWD o ang Department of Social Welfare and Development. Nandun din ang DOH o ang Department of Health para mag-provide ng karampatang check-up o ang may mga medical complaints. Sabi niya, emotional si Stephanie Taway, asawa ng isa sa repatriated seafarers, habang iniintay ang kanyang asawa. Ikinimento niya na umalis muli ang kanyang asawa patungong abroad noong Mayo matapos ang bakasyon nito sa Pilipinas. Ayon pa rin kay Taway, hindi siya nakapagsalita nang maririnig niya ang balita ang sasakyang sinasakyan ng kanyang asawa ay sinalakay ng mga rebelding Houthi. Sinabi ko talaga na in-expect na mangyayari sa kanya yung ganito, ang tagal-tagal na aniya na nagbabarko. Sabi niya, masaya ako nung inihatid ko siya sa airport, pero mas masaya ako ngayong babalik na siya sa amin. Pinasalamatan niya ang DMW, OWA at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagsagip sa kanyang asawa at sa iba pang mga crew ng Transworld Navigator at pag-uwi sa kanila. Nauna rito sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Cagdat na ito ang ika-4 na shipping vessels na pinangunahan ng mga Pilipinong tripulante na sinalakay ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea at Gulf of Aden. Ang iba pa ay MB Galaxy Leader, MB True Confidence at MB Tutor. Inihayag ng DMW noong huling bahagi ng Hunyo na hindi papayagan ng gobyerno ang mga Filipino seafarers na sumakay sa mga sasakyang pandagat na dumadaan ng Red Sea at Gulf of Aden. Inatasan din ng DMW ang mga manning agency na magsumite ng detalyadong itinerary ng kanilang mga sasakyang pandagat sa panahon ng progreso ng mga kontrata sa trabaho ng crew o bago mag-deploy. Alas 12:24 ng tanghali. Ito ay hatid ng PBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo Pa. At sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics,
sa pag-i-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold 9 Plus Probiotics at ng Insensitive Putes. Opisyal ng NPA patay. Baril na samsam sa engkwentro sa Sorsogon. Round 1. Ready, go! Patay ang isang opisyal ng New People's Army NPA habang nasamsam ang isang high-powered firearms sa engkwentro ng tropa ng gobyerno at rebelde sa barangay Biriran, bayan ng Juban sa lalawigan ng Sorsogon nitong Martes. Ayon sa 9th Infantry Division nitong Miyerkules, sa isang ulat kinilala ni Major Frank Roldan Hepe ng 9ID Public Affairs Office ang rebelde na si Jose Arnel Estilier alias Mando Arnel Ariston kalim ng Sub-Regional Party Committee 3 Bicol Regional Party Committee na sumasaklaw sa Sorsogon. Nakatagpo ng ating trupa ang mga miyembro ng NPA sa loob ng 30 minutong bakbaka na nagresulta sa pagkamatay ni alias Mando, sabi niya. Na-recover din ng mga sundalo sa lugar ang isang M653 rifle, bala at iba pang personal na gamit. Sa ngayon patuloy pa rin ang hot pursuit operation sa lugar at mga kalapit na barangay para sa iba pang miyembrong nag-withdraw. Dagdag niya, ayon kay Roldan, walang naiulat na nasugatan o namatay sa panig naman ng gobyerno o sa mga residente ng lugar. Nananawagan siya na sa natitirang mga miyembro ng NPA sa lugar na sumuko na at bumalik sa kawan ng batas. Ito ang magbibigay sa kanila ng pagkakataon na magkaroon ng mas magandang buhay. Wala nang ligtas sa kanlungan ang natitirang NPA rebels dahil sa dumaraming ulat ng kanilang kinaroroonan sa mga autoridad, sabi ni Roldan. Alas 11:26 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre, ito po ay sa pagtataguyod ng buong persa ng Balitang Kasado. Ang magagaling nating mga kolumnista at writers, ang ating mga correspondent, ang ating mga patrollers na nasa iba't ibang dako ng kapuluan. Likewise, ganun din po sa ating mga kasamahan dyan po sa iba't ibang dako ng mundo, sa ikangay kooperasyon ng ating mga kasado patroller at kolumnista mula dyan sa Georgia, USA kay Kuyang Gilier Valencia. Yan. At ganyan din, dyan din kay Kuyang Julius Periols dyan sa lugar naman po ng Canada. At ganun din po kay Ate Lynn Gabiana dyan sa lugar ng Taiwan. At iba pa. Yan. Sabi nga po ang lahat ng ating mga masisipag na mga columnista at writer at mga patroller ay patuloy na nangangalap ng iba't ibang mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At yan po ay tinataguyod ng buong persa ng Kasado Family. Ang pahayagang balanse at totoo, national newspaper. Siyempre ito po ay sa paggabay ng ating butihing publisher ni Kuyang Alan Bordeus. At siyempre sa lahat po ng ating mga kababayan na mga nakikinig. Lubos po ang ating pasasalamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay. At dito po naman sa hindi ko po mga nabasa dahil sa dami nga po nitong mga nasa mga pagbati ay sabi nga po ay bibigyan ko kayo ng daan para sabi nga lahat kayo ay mabati at mabigyan ng mahalagang importansya sa ating palatuntunan. At syempre binabati po natin ang buong pamilya ng KPP. Ang Kawanggawa Pag-ibig Pananampalataya, ang mga miyembro ng Brother at Sister Divining Healing Power,
o dyan sa lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, sa mga kanugnog lugar ng Mimaropa at Calabarzon, ha? Magandang panananghalian sa inyong lahat. At narito po at may mahalaga pong mensahe rito sa ating comment box ang pamunuan ng KPP, Divine Healing Power, na sa ngayon pong July 11 ay mayroon po kayong pagtitipon at pagsasama-sama mula umaga hanggang hapon. Diyan po sa lugar ng Pinagtunggulan, Lipa City, dyan sa Batangas, sa Montessori Kapistahan ni Saint Benedict. Kaya inaasahan po ang lahat ng mga miyembro ng Kawang-Gawa Pag-ibig Pananampalataya na kayong lahat ay makakadalo at makakarating sa taunang pagdaraos ng kapistahan ni Saint Benedict dyan sa Montessori, dyan sa Pinagtunggulan, dyan sa lungsod ng Lipa, lalawigan ng Batangas. At syempre, hindi po basta mga grupo po ang dumarating dyan, ang lahat po ng mga kaparian, yung mga madre, yung mga practitioner na pare, marami rin po dyan ang mga talagang sabi nga galing po sa iba't ibang area o galing sa iba't ibang lugar. At ang iba nga po ay nanggagaling pa ng Metro Manila, sa mga probinsya, para lamang po maki-attend at maki-join doon sa sinasabing kapistahan ni Saint Benedict. At ang marami nga po dyan ay mga spiritual healings. At talaga nakakatuwa naman po kahit po sa dinami-dami rin pong ulit na ako po ay nakakadalo at nakaka-attend ng kanilang pagtitipon. Nakakatuwa naman po at puro, sabi nga'y ang maririnig po natin ay puro mga pangaral at paalaala ng ating mga butihing mga tagapagsalita ng ikangay mga kaparian at kamadrihan. Yan. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, ipinaalala lamang po natin sa kanila na yung araw pong iyan ng July 11 ay dapat lamang po niyong bigyan ng mahalagang panahon para nang sa gayon ay tuloy-tuloy po yung inyong ikangay pagbabanding at pagsasama-sama. Alright, magandang pananghalian sa mga Kasado family. Alright, at sa ganun din po sa Jungle Fighter Press Corps. Yan, magandang pananghalian sa GKRS News Update, ha? Okay, magandang umaga din po kay Kuyang Ronald Bola. Isa po natin siyang kasamahan na sabi nga radio commentator dyan sa lungsod ng Calapan, Yan. Ang Spy ng Bayan, Balita, Radyo Pilipino dyan sa Montalban. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa buong perso po ng Viva KPP San Benito. Yan. At ganoon din po sa buong perso rin ng Kasado Serbisyo Publiko. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga taga DUST at D dyan sa ito po yung teknolohiya, technology dyan sa lugar ng Taguig City. Yan. At syempre, binabati rin po natin si Kuyang Felix Beron ng Barangay Bangkatan dyan sa Baco Oriental, Mindoro. Likewise, sa official active ng 2ID Press Corps sa pamumuno po ni Ate Pauline o Pau Muhar, De La Cruz Muhar. Yan. Siya po yung presidente ng 2ID Press Corps dyan sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. Yan. Siyempre, ganun din po, binabati po natin ng magandang morning si Sophia Casimero, si Ania Soriano, si Fiscal Beethoven, Alban dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Yan. Good morning. At ganun din kay Journal Gasik, sa ating Kasado Patrol number
28. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat diyan. At syempre, ganun din po kay yan, sa original RPNPPC ng Rizal. Yan. Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kasamahan ng Rizal Press Corps. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, kay Kuyang Joseph alias Buntugon sa ating Kasado Patrol 49. Good morning at magandang tanghali rin sa nananghalian kay Kuyang Role Garcia. Yan. Kay Kuyang Eduardo Santos Tagle ng Bayan ng Taytay Rizal. Magandang umaga po. Magandang tanghalian po sa inyong lahat. Ganon din kay Engineer Dexter Marcelo Sevillan ng Taytay Rizal. Magandang umaga po sa inyong pagsubaybay at ganon din kay Teacher RJ Manihan Namuko ng lungsod ng Antipulo. Yan. Ganon din kay Maria Palyarian ng Barangay Personas ng lungsod ng Calapan. Kay Brother Pedro Patal Palomar ng Barangay Sico diyan sa lungsod ng Batangas. Sa mga Palomar family yan. At sa lahat po ng mga kapitbahay niya dyan at mga kalugar po dyan sa Barangay Sico ni Brother Peter Palomar yan. At siyempre magandang tanghali din po kay Sargento Nelson Gayuma ng Ifugao. Yan. Sa kay former Barangay Captain Kuyang Freddy Chavez ng Barangay Pantok, Binangunan Rizal. Magandang pananghalian din sa kay Ate Edeline Castillo. Yan. Kay Kuyang Quintin Alban Sr., kay Sara Badal. Ayan. Kay Ate Agnes Beron Masangkay. Kay Ate Nidy Garcia ng lungsod din ng Calapan. Kay Ate Mylene Gutierrez ng Santa Rita, Batangas City. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre kay Ate Fredeline Samaldani, ang ating 333 Kasado Patrol sa lugar ng Barangay Sinawal sa lungsod ng General Santos dyan sa Mindanao. Magandang umaga rin. Magandang tanghali din po kay Chaplain Frederick Berry, ang ating Kasado Patrol 30 na nasa lugar ng Kamindanawan. At syempre magandang umaga din kay K.L. Meneses ng Taytay Rizal. Kay Kuyang Cap Edward Panti ng Bayan ng Taytay Rizal. Siya po yung may programang Munting Hiling na umaalalay sa lahat ng mga senior citizens, sa mga PWD, at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa lugar ng Bayan ng Taytay Rizal. Magandang tanghali din kay Kuyang Recticar. Ayan. Magandang umaga sa iyo partner. At kay Ate Merna Mapoy ng Taytay Rizal. Yan. Sa mga taga Jores Hoa family. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Sa mga taga homeowners. Sa mga taga Vergara Kumpan Homeowners Association dyan sa lungsod ng Antipulo. Yan, magandang umaga. At siyempre sa lahat po ng ating mga kababayan na sumusuporta at patuloy na umaalalay sa ating palatuntunan, lalong-lalo na po si Kuyang Alan Bordeos ng Kasado Broadcasting Service, ang ating station manager. At siyempre sa lahat po ng mga kasapi ng mga responsabling mga mamamahayag. Siyempre, magandang tanghali po at maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakapiling na mga nangatid ng mahalagang balita ngayong araw na ito ng Huwebes, si Kuyang Lando Luto at si Kuyang Dan Torbeles. Yan. Maraming salamat po sa ating mga kaagapay dito sa ating himpilan, kay Ate Del Santos at Ate Rose Paderon.
Alright mga kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pananangalian sa lahat ng ating mga kababayan. At nariyan po ang lahat ng ating mga kababayan at patuloy na sa inyo'y nagbibigay pag-alalay sa lahat ng pagkakataon. Siyempre ho, ang kailangan po natin sa panahong ito'y pagpapakumbaba, pangunawa, at pagpapatawad sa lahat ng mga taong sa inyo'y nagkasala. Sapagkat sabi nga po'y kailangan ng ating sambayanan ang nagkakaisa, nagtutulungan sa lahat ng mga problemang nagaganap sa inyong lugar. At syempre, good morning po at magandang tanghali po sa lahat ng mga senior citizens. Yeah. At syempre, binabati rin po natin ang magandang tanghali, yung tanggapan ng ating punong barangay na si Kapitan, Anding Kabasbas ng Barangay San Roque, ng Antipolo City. At siyempre si Luni Liba ng Barangay Dalig, Antipolo City. Magandang pananghalian po sa inyong lahat at naway ang pagpapala ng ating dakilang may kapal ay laging sumay. Alright mga kababayan at mga gili kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. At sa patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po mga kababayan, ito po yung inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang Mindo rin yung Midnight Boy, bagamat hindi naman ganong kagwapuan, sigurado namang pong ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Namuko. Ang Mindo rin yung Midnight Boy. Mulit muli, ako ay magbabalik sa araw ng bukas upang magatid ng mahalagang mga balita at mga impormasyon. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigo. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay